Hi mga Jai, I'm back! Charot! So, in this video mga Jai, isi-share ko sa inyo kung ano yung mga kailangan nyong dalhin pagpunta nyo sa hospital pag nanganganak na kayo dito sa Finland. Kasi may maraming nagtatanong kaya isi-share ko sa inyo. Unang-una po, pag nag-start na kayo ng labor sa bahay nyo, kailangan nyo munang tumawag sa hospital na nag-start na yung labor nyo. Yan yung nangyari sa kaibigan namin. Nung nag-labor na siya, tumawag siya. Kasi sa akin is iba yung sitwasyon ko. Nag-schedule yung hospital na mag-induce labor ako kasi aside sa may gestational diabetes ako, yung umbilical cord ng bata is dalawa lang yung vein. So may ang daming issue sa akin. So, ganun. Tapos tawag ka sa hospital. Magdala ka ng damit mo palabas. Hindi na kailangan magdala ng maraming damit, yung panglabas lang na damit. Yung bitbitin nyo. Tapos damit din ng bata panglabas. Hindi na kailangan magdala ng diaper ng bata. Hindi ka na kailangan bumili ng diaper kasi maraming may supply sila ng diaper sa'yo. May supply sila ng diaper ng bata. Kahit damit mo pang loo o pang hospital meron. Yung gamit ng bata pang hospital meron din. So, hindi na kailangan. At saka car seat kung gusto niyong sumakay mag-bolt or may sasakyan kayo o kailangan nyo ng car seat before kayo umalis. Kasi titingnan talaga nila, i-check nila sa amin kasi hindi namin nadala yung car seat. Kaya medyo kami natagalan, inantay pa namin yung kaibigan namin na pumunta para madala nila yung car seat namin. So, tapos kung gusto niyo mag-bus, dapat na nakalagay yung bata sa stroller. So, yung stroller, ganun. Yun yung isang requirements ng hospital. Hindi ka makakalabas pag wala kang mga ganun. So, ayun po. So, hope may natutunan kayo. So, itong video na to is sa mga nanay, tatay dyan na gustong iparegister yung mga anak nila. Ano yung mga requirements dito sa Finland. So, pag nanganak kayo, may ibibigay yung hospital na papel sa inyo about info ng bata, security number, pero hindi pa nakalagay yung pangalan niya doon. At nakalagay lang doon kung anong oras siya nanganak, gano'ng kalaki yung bata, basta yun lang yung info, pero yung pangalan hindi pa naka-register doon kasi kailangan ni-report nila yun sa DVB. So after maybe a week, may matatanggap kayong papel na galing sa DVB na kailangan yung mag-report ng pangalan niya at saka language niya, yung identity mother tongue niya. So, yun yung i-report niyo, tapos ipadala niyo ulit yun sa DVB. Pero yung ginawa ko, hindi ko na yun inintay, pumunta na ako sa DVB, nag-online na ako, doon ako nag-report. So, nag-confirm ako, tapos nag-email din yung DVV sa husband ko na may report of birth na galing sa akin. So, kailangan niyang i-confirm yun na yun bilang isang ama. So, ayun. Tapos, after a week, hindi pala, natagalan yun. Naabutan ng mga 2 weeks kasi hindi namin pala in-explain kasi yung pangalan ng anak ko is Juliana Glem. So, hindi kailangan mong i-explain bakit yan yung binibigay mong pangalan sa kanila kasi hindi siya common sa Finland. So, kailangan yung i-explain doon din sa form sa online kung bakit yan yung binigay na pangalan mo kahit na common siya, para lang hindi para sure na mabibigay tawag nito, ma-record agad yung pangalan ng anak mo sa system nila is magbigay ka na lang ng explanation, just like this name is very common in Philippines, ganun. So after nung okay na-register na siya kasi mache-check mo yun mache-check mo sa DVV, kahit sa kela mo mache-check na may bata doon, pero yung pangalan unknown pa. So pag na-record na nila sa system, lalabas na yung pangalan niya doon sa DVV. So, nung chinek ko na lumabas na yung pangalan ng anak ko sa system, nag-order ako ng birth certificate online. So, yung nilagay ko is, hindi siya dito need siya sa other country. So, nung binigay na nila sa akin is nilagyan na agad nila ng notaryo yung birth certificate. So, pagkatapos ng birth certificate,
na natanggap na namin, with notary na yun sa DVV, sinend na namin sa Ministry of Foreign Affairs sa Finland, sa ibang ano yun, para tawag nito, malegalize. So, nung natanggap, sinend namin, tas nung natanggap na pwede din kayo pumunta dun sa sa Ministry of Foreign Affairs sa Finland, sa Helsinki, pero dapat Monday, Tuesday and Wednesday lang, kasi Thursday and Friday is close sila, at saka open lang sila 9 to 12 noon. So para sa akin, para hindi hassle, sinend ko na lang sa kanila by post. And after that, natanggap ko after 5 days, natanggap ko yung yung birth certificate na legalized na. Kaya tsaka ako nag-book ng appointment sa Philippine Embassy. So yung binook kong appointment is registration of birth and passport application. So yung 60 minutes, yun yung ilagay nyo mga Zay. Tapos so yun, print ko lang yung mga form doon, at saka yung kinumply ko lang lahat ng mga requirements. Tapos kung malayo kayo, mas mabuti na kung malayo kayo dito sa Helsinki, mas mabuti na before kayo pumunta, mag-apply ka sa umaposti ng electronic, tawag nito, basta yung parang mag-order kayo ng letter ba, electronic letter na nyo lang, i-print nyo lang yung code, tapos yung info ng sender, info ng receiver is same, pangalan mo lang tsaka address mo. Hindi mo na kailangan ilagay yung info ng Philippine Embassy. Yun yung nilagay namin para pagdating ng passport mo, isisend na lang nila agad. Hindi mo na kukunin. So may mga instruction doon kung paano mo gawin. Tapos isishare ko sa inyo dito, kasi binigyan din ako sa poste kung paano siya gawin, kasi hindi ko rin alam kung ano yung dapat kong gawin. Nalilito ako kaya. So after this video, ilagay ko siya sa link, sa description, yung mga link na mga kailangan nyong gawin para may mga guide kayo. So, hope may natutunan kayo, and enjoy and God bless.